morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ito, didiscuss natin yung basic na pag-aalaga sa Venus flytrap. Natawa ko kasi ang dami ng video na ito dito sa YouTube. Pero syempre marami pa rin nagtatanong ng mga bago. At syempre bibigyan natin sila ng kasagutan. Karamihan naman po nagtatanong nito, syempre yung mga wala pa talagang alam. Yung mga kadalasan nanonood na po nito, may mga idea na kayo kung paano. Pero kung gusto nyo pa nagpanood din, you're more than welcome po dito po sa ating usapan tungkol kung paano alagaan ang Venus flytrap. So ang tanong niya, paano palakihin ang BFT? So sa tanong niya na yun, paring tanong niya kung paano alagaan talaga, diba? Kasi paano palakihin, ganito lang talaga kalaki yung mga Venus flytrap. Ayan, so hindi talaga siya yung lalaki tulad ng mga pitcher plant na talagang lumalaki at lumalaki talagang malaking malaki tulad nito. Nagbubunga pa nga joke lang. So picture pa lang yun, no? So mga depends talagang nalaki talaga. Pero sa Venus flytrap, yung tanong niya kasi specifically paano palakihin, doon muna tayo sa bagay straightforward na sagot kasi mas maikli yun So ang Venus flytrap talaga hindi siya malaking malaki. Ang average size ng BFT kapag nag-mature na ay mga ganito lang kalaki. Ganyan. Ganyan kalalaki. Ito kalalaki. Yun yung mga average size. So may mga cultivar pa nga na mas maliliit pa dyan. Lalo na yung mga red cultivar. Hindi naman talaga nalaki ng sobrang laki. Although may mga red na malaki rin talaga. Tulad ng mga microdent. Malaki. So, by the record, no, nasa 2 inches lang per trap. Yung pinakamalaki na traps ng BFT. 2 inches. So, yung laki ng traps niya. Siguro, mga ano lang nito, 3 hanggang 4. Ano, mas malaki lang dyan sa reference natin. At ang record na yun ay inaward sa hindi ako nagkakamali Alien yata. Hindi ako nagkakamali. Ayun ang huli kong update last year or last 2 years pa yun. At kasama natin sa hobby yung nasa world record. Kung tama yung pagkakatanda ko, si Jeremiah Aris yata yung kumasa dun sa hamon ng pinakamalaking BFT. So ganun lang kalaki, no? 2 inches ang pinakamalaki. Pero sa mga BFT natin dito, ang pinakamalaki na nasukat ko dati mga 1.5 to 1.7, 1.8. Talagang malalaki na yon. So dun naman sa bumili, no, para naman ay masagot yung tanong mo kung gaano kalaki yung nabili niya. So kung ganito kalaki yung nabili niya, yung nabili niya kasi seedling size typical. So typical, malalaki yan, ganyan. So malaki na yan at mura na yun ang pagkakabili niya. So kung tatanong niyo kung magkano, 600 yung out ko dun. Mura na yun, diba? Dati magkano out natin yan, 2.5, 1.5 ang pinakamura pag maramihan. Since ngayon bagong taon, yan, sinayin lang natin. Tsaka hindi na kayong malugi dun, pero yun yung ilang taon kong inalagay. 4 na taon seed grown. So anyway, mabalik tayo. Ang basic care kung paano palakihin, no, or alagaan ng BFT. So umpisahan natin sa medium. Ano ba yung medium? Nung ako nag-uumpisa, hindi ko rin alam ano ba yung medium o media. Ano ba yun? News? Christy Permin?
Boy Abunda. Hindi, ang medium yung lupa. No, kung sa mga ordinaryong halaman, yung garden soil tulad nito. Pero sa carnivorous plant, no, sa natural habitat nila, ikita sila sa ganitong klase ng medium. Ito ay sphagnum moss. Yan. At wala dito yung pang sukat ko no? Kaya ito yung ginagamit dahil low ppm or low TDS, low total dissolved solid. So madaling salita, walang masyadong vitamina yung media na gagamitin nyo. Ako doon, medyo acidic rin ang medium na to. So bago po namin to ginagamit, tulad kanina, nag-replant ako ng lahat ng BFT natin dito na nasa tray. So ang ginamit ko na media ay sphagnum moss. Marami pang iba, pero pag nag-uumpisa ka, ito yung gagamitin mo. So once nakabili ka ng sphagnum moss, siguraduhin mo na sphagnum moss yun. Dahil may mga nagbebenta, nagli-label ng star moss and java moss, nilalagay nila sphagnum moss, tapos ibebenta nila 20, 40 pesos, 50 pesos per pack. So ang mura, kaya bibilin mo agad. Pero malamang sa hindi, fake yun. Kasi walang ganun kamura na sphagnum moss. Meron yata dati tag 100, no, yung nakakabili nun. Pero no, ang mahalaga yung legit, mura or mahal mo nabili ang sphagnum moss, dapat legit. So paano malalaman na legit? So sa itsura, ganito yung itsura ng sphagnum moss. Ito yung dried na nabasa, dried sphagnum, yung pyro. So sino source ko na ito? Itong specific na moss na to ay galing kila Olay sister, Ma'am Sara and Ma'am Vanessa. Ayan. So bibili kayo, message nyo lang sila, Vanessa and Sara Olay. Tapos sphagnum moss ang pinag-uusapan natin. Ito naman yung sphagnum moss kapag buhay pa, no? Binawasan ko itong mga to kasi dito ako nag-replant kanina So ayan ang itsura niya kapag buhay pa. Live sphagnum moss yan. So may gunting pa kasi yan nga, ginupitan natin kasi ginagamit natin yan sa propagation. So paano ginagamit yan pag tatanim? So ang sphagnum moss ay ginagamit ko bilang media. Tulad yan. Tapos ano man yung live sphagnum moss, pwede mong gamitin as toppings. Diba? So maraming ibang paraan, no, sa paggamit ng sphagnum moss. Kaya maganda pag bibili ka yung potted na, para hindi ka na maghihirap na anong gagawin. Diba? So kapag nakabili ka na, kita mo na kung paano nila ginawa yung pagtatanim na. May idea ka na kung anong gagawin mo kapag ikaw na mismo yung maghahalo ng mixture ng gagamitin mo sa pagtatanim ng Venus flytrap. Pangalawa, hindi lang sphagnum moss, no? Hinahaluan din natin yan ng perlite. Itong perlite naman, yung mga puti-puti na yan. So tsaka ko na ipapakita. hindi naman na kailangan kasi meron ako doon na isang sako. Pero ito kasi hinaluan na to ng konting sphagnum moss, kaya medyo ganyan na yung kulay. Pero pagka natural na bago to, puting-puti yan. So ayan naman ang perlite. Bakit naman ginagamit ang perlite? Bukod sa low minerals rin ito, marami siyang butas o porous siya. Sabihin, para siyang sponge na maraming butas. Mas solid nga lang at crunchy kaysa sa sponge. Pwede mong durugin. So ginagamit yan para magkaroon ng air circulation at mas madaling mag-drain yung iyong media na gagamitin. So pwede mong haluin at ayan, tulad yan, hinahalo namin yan. So tapos inibabawa namin kadalasan ng pure sphagnum moss. Kadalasan ganun ang setup kapag nakakabili kayo sa amin. So paliwanag ko ng konti, kaya namin nilalagyan ng pure sphagnum moss sa ibabaw para pag tinitiligan hindi siya kumakalat yung perlite. Kasi kung mapapansin nyo, ang perlite nalutang siya. Ayan,
nalutak. So kapag dinidiligan nyo yan, mawawash out lang. Tapos ang masama pa nun minsan nakakain ng halaman. Wala namang problema kung pumunta sa bibig niya yan, kaya lang pangitignan pag pinicturan mo may puti may kanin sa bibig. So kaya ang ginagawa, nilalagyan ng toppings. At isa pa, maganda rin nalagyan mo ng toppings na pure sphagnum moss. Kasi pagka tinamaan ng sobrang init, no, so hindi agad siya natutuyo. So okay na tayo sa sphagnum moss, sa media, sphagnum moss and perlite. No, may mga iba pang media na pwede kang gamitin, pero wag mo munang subukan. No, kasi pag sinubukan mo yun, sabi nga baka masira ang buhay ng BFT mo. No, kasi bakit? May mga pwedeng gamitin na medium, no, na ginagamit naman talaga. Tulad ng Coco Peat, tulad ng Coco Coir, Pumice. Kaya lang, hindi pa ganun ka low minerals yun, no, kapag binili mo. So may proseso pa. Kung mali yung proseso mo, or ginawa mo lang ng step by step, pero hindi mo naman 100% na nasunod yung yung proseso, maaring ikasama, no, nung halaman, no. Buti kung mura lang yan, medyo may kamahalan yung carnivorous plant. So ayun ang media. So sunod natin ay saan mo naman lalagay pag dumating sa inyo, no, kapag dumating sa inyo yung halaman na binili nyo, no. So huwag nyo kalimutan na i-unpack, kasi minsan may nakakabili isang linggo, 2 linggo na sa kanila, tapos magme-message, bakit ganito yung halaman, ganyan. Pwede ko ba tanggalin yung cover nito? Sabi ko, hindi nyo pa po pala natatanggal. Tinatanggal po talaga yan, tapos gugupitin nyo yung tape. Gamit kayo ng gunting, literal talaga na gumamit kayo ng gunting. Kasi kapag hindi kayo gumamit ng gunting, yung halaman, minsan hihilahin nyo, may tali ka kung nilalagay doon para sa biyahe hindi sila na-uproot. So gugupitin nyo lahat ng tape, tapos kung may tali, gupitin nyo yun para hindi sumama yung halaman pagkabunot nyo, no. So gagamit talaga kayo ng gunting. Maging maingat, okay na tumagal kayo sa pag-unpack kesa naman masira yung halaman nyo, no. So ibang mga bumibili na nagbebenta rin, wala silang pakialam kahit masira yung halaman, kasi alam nila kung paano i-remedyohan. Pero sa mga baguhan, I suggest take time sa pag-unpack ng media. So sumunod, no, pagkalabas ng halaman, anong gagawin? Unang-una para sa akin, no, pero sabi nila wag daw eh. Pero ako dinidiligan ko. Dinidiligan kasi para mahilamusan yung halaman, makatikim ng lamig, no, at kung may napasamang chemical na during sa biyahe, ma-wash, no. So pagdating sa inyo, kahit saan pa nanggaling yung halaman na yan, kahit malapit lang, kung lalamove, walang problema. Pero kung pinashopee nyo, LBC, JNT, o kung ano mang courier yan, basta't lumampas ng ilang araw, no, kailangan nyo i-acclimate. So paano pag-acclimate, no? So pagdating ng halaman sa inyo ilalagay, ilagay nyo muna dun sa lugar kung saan naaarawan ng morning sunlight, no. Hindi naaarawan ng tanghali dahil may shade, at medyo naaarawan kapag late afternoon. Sabihin, ilagay nyo sa lugar kung saan may shade sa taas, pero walang shade kung saan may araw sa umaga at sa bandang hapon. Bakit nyo ginagawa yun? Kasi ang araw sa umaga at hapon ay medyo may kalamigan na, kaya kayang-kaya na nung halaman mo yun. Bakit naman hindi sa tanghali? O ganun nga, mainit na kasi. Bukod doon, bagong labas yan sa package, no? Halimbawa, in-order nyo sa Shopee. So ilang araw yan na hindi nainitan, kaya dahan-dahan nyo siyang i-expose para hindi siya ma-shock sa bago niyang environment at mag-adapt siya. Ayun yung other terms ng acclimation, adaptation. So pagka i-acclimate mo, no, paano malaman kung ililipat mo na yung halaman mula sa gantong condition na medyo shaded papunta sa mas mainit na lugar? So kapag may nakita ka ng mga new growth, ano ba yung new growth? Mga bagong dahon dun sa halaman. Usually nakikita yan sa gitna, no? Sa BFT, wait lang, punta tayo sa labas makita nyo. Sa BFT, ang new growth ay matatagpuan, may kita yung new growth. Ito. Ayan, ito yung mga new growth, yung mga lugar kung saan tumubo na yung dahon niya na may trap pero hindi pa nabuka.
Yan, kapag tumubo na yung bago. Ano ba yung bago? Ayun, yung mga maliliit na yan. Kapag tumubo na yan ng isa o dalawa, so, pwede nyo nang ilabas. So ito ay para sa mga beginner. Sa mga mga matatagal na, makunat na tayo sa hobby, alam ko kaya nyo yung ilabas after a day. Pero dun sa mga baguhan, turuan natin kung paano natin mabubuhay nila, no, yung halaman nila. Kasi sa atin, alam na natin kung paano i-manage. Pero sa kanila na baguhan, hayaan natin na dikahon yung turo natin. Kaya tama naman yun eh. Actually, mas safe yun. Itong ituturo ko sa inyo. So, after nyo ma-acclimate yan, tinubuan na ng bagong growth. So, ano nang gagawin nyo? Lagay nyo na sa mas maaraw na lugar. Doon ba sa maghapon na yung araw? Hindi. No, doon pa rin sa medyo less shaded, pero may araw pa rin sa umaga at late afternoon. No? So, kung dito sa amin, saan nyo nilalagay? O, banda rito. Ayan, gano'n. Kapag ka nag-pull reset na yan, ang bagong traps, no? Gano'ng katagal yon? Mula doon, siguro mga 2-3 linggo. Mula dito, kapag ka nag-pull reset na, mga 1 buwan, 2 buwan. Kapag ka, 2 buwan, malaki na yan. Pangatlong buwan, lagay mo na sa R1. Malarambo na yung katawan niya. Kayang-kaya na nila. Sa mas maaraw na lugar. So, papasok ko. Ito na lang eh. Ito na lang muna. Kasi mga kasama niya. Wait lang ha. So, ayan. So, bakit natin pinaarawan na mas maaraw yung Venus flytrap? Kung mapapansin nyo, mga Venus flytrap na hindi na arawan ng maghapon, including yung tanghali, ang kanilang traps ay green, o yung inside ng mouth nila ay green. Samantalang yung mga BFT na lagi na arawan, kahit na tanghali, ang loob ng traps nila ay mapupula. Ang loob ng traps nila ay mapupula. No? Ito nga, medyo shaded to, red cultivar, pero green pa rin. Pero once na mapaarawan mo na, nagiging red na sila or dark red. So, may proseso sa pag-alaga ng carnivorous plant, especially itong BFT. Parang komplikado sa umpisa, pero pag nakuha niya na, mani-mani na yan sa inyo. So, masasabi ko ba na hindi na ako namamatayan? Namamatayan pa rin ako ng laman. Ibig sabihin, kahit beginner, possible na mamatayan pa rin. So, yung isang bumili sa akin, hindi naman BFT yun. Yung binili niya ay ping. So, ano siya, siguro kikita niya dito sa growing area eh. Dito naman nakalagay sa outdoor. Ginawa niya siguro in-outdoor niya rin. Nilagay niya sa katabi ng BFT. So, naabutan ng init, BFT buhay ang ping, syempre. Sobrang init, lalo na pag nasa maliit na paso, madaling matuyo. So, ayun. No, medyo kinulang sa acclimation. Tapos, kakampante siya siguro. Siguro marami na siyang halaman din. Pero ganun pa man, no, kasama yun. Lesson learned. Kahit naman ako, marami pa ako na mamarder na halaman. Dati bilang lang sa kamay. Ngayon kahit kamay ng kapitbahay namin, kulang pa. Marami na po. Hundreds na siguro. Baka higit pa. Thousands lang. Kung isasama pa natin ang mga seeds. Seedlings pala. Kung seeds, baka 100,000. But anyway. So, naturo ko na sa inyo kung paano yung medium, kung paano paarawan, lalagyanan, no? So, lalagyanan natin laging plastic. Tapos maraming butas, no? So plastic at maraming butas. Totoo ba yun? Tignan natin. Ayan, sample to ha. Ito hindi pa ganun ka-arte neps. Ayan, may mga butas siya. Tapos plastic. Ito lang maganda may plastic eh, sa tanim ng BFT. Ayan, plastic. May butas. Pwedeng sobrang dami, wag lang kulang or wala.
diba? So ayan ang mga planter ng BFT. Ito, konti ng butas pero buhay pa rin. Sa basag plastic, tapos may drainage. So yun. So sumunod, tapos na tayo sa medium, tapos na tayo sa paaraw, sa lalagyan ng tubig. Ano ba yung tubig na maganda sa kanila? So ang tubig na maganda sa kanila ay rainwater. So lahat na nakikita nyo dyan sa bubungan na ulan na babagsak, pupunta sa alulot at kinokolekta namin yan. So ayun yung pandilig namin. Meron din kaming backup na filtration system, reverse osmosis. So kung nag-umpisa pa lang kayo, ano yung pinaka the best? So ang pinaka the best ay yung alam niyo yung binibili natin na mineral water. Actually hindi mineral water yan, filtered water or reverse osmosis or distilled. Ayan po yung mga ang mga tubig na pwede sa BFT. Ganda na ito. Bilis lang yan. So ulitin ko distilled water, sumunod ay reverse osmosis, filtered water, sama na natin yung aircon water, rain water. So ayan, pag sabihin, pwede po yung mineral water. Kung totoong mineral water yan, hindi pwede. Kasi mineral water, mataas yung mineral siya, kaya nga mineral So maraming minerals, pero maraming mineral water na hindi mineral water, labeled lang as mineral water. So kaya ang pinaka safe na bibili nyo ay yung binibili na lang sa water refilling station na blue container. Ano man yung label niyan, panigurado ako kung talagang may filtration system yung binila nyo, sigurado ako mababa yung minerals nun, kahit mineral water pa yan. So yung blue na container, bukod sa 20 to 30 pesos lang per container yan, ilang litro yon, siguro mga 20-30 liters yata yan, hindi ako sigurado. Basta yung blue container na binibili nyo sa mga water refilling na dinideliver sa bahay nyo. So ayun ang pwede nyong ipandilig. Ngayon madalas umulan, makulimlim nga ngayon, so ayun, pwede nyong gamitin yon, yung rainwater. Kung may mga aircon naman kayo, pwede nyong gamitin yung tumutulo sa aircon, so ayun, pwede rin yun. Ano yung mga tubig na huwag nyong gagamitin? Number 1, tubig kanal. Number 2, tubig sa poso. Napakataas ng minerals niyan, mangingitim yung halaman nyo. Kahit natural pa yan, huwag nyong susubukan. Pero may ibang gamit yan. Hindi masama yung tubig poso, pero may ibang gamit yan sa carnivorous plant. Hindi sa pandilig. Pag-usapan natin next month pa ako magkakapanahon para gawin yun. So another secret. So pero i-share din natin. Ano pa ba? So ayun, tubig. Gaano kadaming tubig? So ang tubig kailangan lang moist. Huwag yung lumulutang o nakikita nyo nagiging shiny dahil sa basa. So yung ganyan lang, saktong-sakto lang. So pag diniligan nyo, pwedeng top watering, pwedeng water tray, or pwedeng misting or spray. So ganun, pwede yun. Gaano kadalas? Kung hindi agad natutuyo yung yung media, so every other day. Para sigurado, everyday, pero wag nyo na i-water tray. Araw-araw nyo na lang diligan pagbago. Kasi mas namomonitor nyo. Hindi rin nyo rin ma-overwater yun kasi hindi naman naka-water tray. Diba? So, ganun ka-regular. Kung nasa lugar kayo ng Tagaytay, Baguio, na laging malamig at hindi nag-evaporate yung tubig dun sa media, kahit siguro once a week or twice a week, pwede yan. Basta ang goal nyo ay to keep the medium moist but not too wet. Huwag yung masyadong basang-basa. So ito kadidilig ko lang kaya ganyan kabasa. So yung ganyan pwede na.
So yun, sumunod, ano pa ba pwede nyo tandaan sa pag-aalaga ng Venus flytrap. So propagation, may video tayo nun. Tapos pagdating naman sa dito, dormancy, may video rin tayo, kagagawa ko lang kanina, in-upload ko yun. Ito yung sunod na video, so panoodin nyo na lang yung mga video na yun, dormancy and yung propagation ng BFT. Replanting meron na rin tayo. So ayun, ganun lang naman ang pag-aalaga ng Venus flytrap. Pakadali. So dagdagan ko lang tong konti tong content na to. Ano ba yung kadalasan na kinamamatay ng halaman kapag baguhan yung nag-aalaga? Unang-una, yung nilalaruan yung traps, yung bibig. Tusok-tusok yung bibig, nilalagyan ng insekto, pinapakain lahat ng bibig ng Venus flytrap. So, alalahanin nyo, sa wild walang nagsusubo dyan sa kanila. So, kahit dito, yun, kumakain niya mag-isa. Kung anong pumunta sa bibig nila na magkakasya dyan, kakainin nila yan. So, huwag niyong paglalaruan, kaya nilang manghuli ng sarili nila pagkain. So, ano pa, huwag niyo lalagyan ng kung ano-anong chemical. No, at huwag nyo lagyan naman kung anong disenyo. Yung paso pwede, pero yung halaman tsaka yung medium, huwag nyo nang pakialaman muna. Pagka expert na kayo, yan, sige, paglaruan nyo. Pero hanggat hindi pa kayo nakabuhay, hindi paglaruan, maliban na lang kung talagang gusto nyo pag-eksperimento. Pero huwag nyong laging ginagalaw. So ano pa ba yung kinamatay nila? Hindi dinidiligan. Bumili lang, kala nila pag bumili ka, buhay na yun. Buhay nga yun, pero pag di mo diniligan, mamamatay yun. Kailangan nila ng tubig regular. Tapos ano pa, nadiligan ng tubig na pandilig ng orchids ng nanay. Diba? Kasi yung nanay niyo masipag magdilig, kayo minsan hindi kayo nagdidilig. So mabuting loob yung nanay niyo or sino man sa inyo, diniligan ng tubig ng pandilig sa ibang halaman, namatay, nangitim. Ano pa, intusan, kasambahay, nagbakasyon. Nagkamali ng lagay ng tubig. Yung para sa aquarium, nilagay sa carnivorous plant. Yung basta nagkapalit, no? So kailangan low minerals talaga. So alagaan nyo at nyo talaga, instruct nyo na maayos. So ano pa, yun nga, buo yan, pinapabayaan yung halaman, pinaarawan agad, nireplant agad, nilagay sa malaking lalagyanan, walang masama doon, basta tama yung ginagawa mo. Pero dahil nga sa umpisa, iwasan nyo yung mga bagay na hindi dapat gawin, hindi naman kailangan. Kung ako'y makakabili, siguro ang pinakamagagawin ko, kung baguhan lang ako, halagaan ko muna, ilagay ko ako masyado akong protective pagkabago so nilalagay ko sila sa bird cage, kasi may maraming ibon dito sa amin, may mga daga din. So pag nasa cage sila, walang makakahawak niyan, kahit kapitbahay nyo o yung mga maliit na bata, hindi nila paglalaroan yan, nasa cage gandaduhan nyo pa. Pwede nyo rin lagyan ng plastic sa paligid yung cage para to preserve yung humidity. So pag naka-plastic yan, huwag nyo naman paarawan ng gusto kasi mabibake yan, maluluto. So yun, maraming mga kaparaanan sa pag-aalaga nito. Ang sa umpisa lang talaga, gawin nyo yung basic. Tapos kung hindi pa rin sapat yun, tanong kayo sa akin o sa iba. At yun, para mabubuhay nyo. Huwag kayo mahiya magtanong, kasi kami dati tanong rin kami ng tanong. So una, tanongin nyo muna yung pinagbilan nyo. Pag ayaw sumagot, tsaka kayo magtanong sa akin. Kasi siyempre, parang masama naman sa loob ko yun, sa iba nyo binili, tapos sa akin kayo magtatanong. Pero wala namang problema sa akin, kahit itanong nyo sa akin yan. So, sa hobby naman, masarap rin naman na makatulong. Tsaka yung mga nagtatanong sa akin, prinaya rin. Humukuha rin sa akin paminsan. So, ayan, ang challenge ko sa inyo sa mga baguhan, try nyo rin mag-alaga ng live sphagnum moss. Although hirap na kumuha ngayon ng live sphagnum moss. Unang-una, halos wala na nagbibenta ngayon. Pangalawa,
yung iba nasa ibang bansa ka pa bibili, no? Sila Sir Volker ng doon may mga mura doon, 100 pesos meron na kayo isang pack na maliit ng live. Bakit ba tina-challenge ko yung mga baguhan na mag-alaga ng live sphagnum? Unang-una, maganda to sa kalusugan, napipilter niya yung hangin sa paligid. Pangalawa, pag ginamit nyo sa mga carnivorous plant, malaking bagay para mabuhay nyo yung halaman nyo, no? Kumbaga secret na yan, hindi naman secret, kumbaga isa sa mga magandang skill na matutunan ng isang nag-aalaga ng carnivores. Kasi yung naghihingal yung halaman kapag nilagay nyo sa ganito, sa live sphagnum, kaya madaling mabuhay. Kahit na yung mga maarting halaman tulad ng Helianthera, nabubuhay sila sa live sphagnum. So another topic yan, mahaba-habang topic, pero ito yung basic na pwede nyong gawin kapag kayo ay mag-alaga ng Venus flytrap. So napahaba ito, pero sana may natutunan kayo. Salamat sa pagtangkilik sa ating Shopee, Facebook page at YouTube channel. Happy New Year ulit at magandang araw. Bye bye.